Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At ang ating pag-uusapan para sa vlog na ito mga kapolitika ay itong di umano'y hot pick ng mga Vietnam na kung saan ay nilagay ng nila sa pang 12 itong si Atisa Manalo. So yung number 1 nila is of course yung kanilang candidate. Number 2 is itong si Chile, Indonesia, si Cote d'Ivoire and itong si Mexico. So kung kaya daw nilagay nila itong si Atisa dito sa pang 12 spot ay sa kadahilan ng nagpo-promote daw ito ng sugal. So ito yung sinasabi na at posible pa daw ma-unplace itong si Atisa Manalo dahil sa pagpo-promote ng playtime or ng online gambling. Pero nagpapasalamat tayo mga kapolitika dahil yung third day nila is merong bagong issue na or iskandalo na sumabog kanina at yung pinaka-latest is nagkaayos na at mag-uusap daw yung Miss Universe at yung MGI team. So collaboration ito, so hindi natin alam, sana is magkakasundo sila dahil lilipad daw mula doon sa Latin country itong si Mario, yung Guatemala, and then lilipad daw punta dito sa Thailand dahil gusto nila magkaroon ng collaboration. So ganun dapat na magkausap sila. So yun yung iskandalo today. But yung hot picks nga ng Vietnam nasa pang 12 lang talaga daw itong si Atisa Manalo. Pero nagpapasalamat tayo dahil yung issue nila kay Atisa na about sa playtime is natabunan na ng iskandalo today. So speaking of Vietnam, nagpo-promote pa lang ngayon, nakikisakay sa issue itong Miss Cosmo na kung saan is isang minor pageant lang naman. Ngayon is nagpo-promote sila nung kanilang sashing, mga sash ng mga contestant dahil next month yung kanilang Miss Cosmo Beauty Competition. So yun mga kapolitika, ang pinaka-latest, pero ang malinaw ngayon ay talagang puro hateful words ang natatanggap ni Atisa mula dito sa mga Vietnamese. So hindi ko alam kasi marami namang na friend doon si Atisa sa Vietnam nung siya ay nag-join ng competition ng Miss Cosmo, pero ngayon ay marami na rin sa kanila ang basher ni Atisa. So malakas ito kasi itong pinadala ngayon ng Vietnam, malakas sa pagdating sa social media engagement, and in fact ay nasa 600 to 700,000 rin yung nag-react doon sa kanyang photo dito sa MUT sa Miss Universe Thailand na page. So marami rin sa kanya mga kabayan ang sumusuporta sa kanya even though ito ay isang trans. Pero in reality is hindi naman talaga siya mananalo dahil itong mga ganitong pakulo, yung pagsasali ng mga trans ay para lang paingayin yung beauty contest. So kung ako sa kanila ay dapat na i-lessen lang yung expectation dahil baka in the end ay masasaktan lang sila dito sa magiging resulta ng Miss Universe. At marami rin na mga nagsasabi mga kapolitika na parang ginagaya daw ni Vietnam itong ayos ni Atisa Manalo. So minsan is napagkakamalan ko na si Atisa yung nasa photo or nasa video dahil kamukhang kamukha talaga siya ni Atisa. Samantala nagrereklamo po yung mga Vietnamese ngayon dahil hindi di umano nila nakikita itong mga post ng kanilang candidate dito sa mga main page ng Miss Universe organization. So ang sentimiento nila mga kapolitika ay kung makapagsalita daw itong Miss Universe ng tinatawag na fairness ay dapat na ipakita rin nila yung mga photos ng kanilang candidate dito sa social media platform ng MUO. Okay? So yun yung kanilang rant dito sa social media na parang daw ini-ignore itong kanilang pambato. Well, syempre alam natin na talagang mahirap manalo itong kanilang candidate kasi in the first place hindi naman siya tunay na babae. So yun siguro ang kaya sinasabi nga natin dapat i-lessen nila yung kailang expectation. At ang komento naman ng ating mga netizen mga kapolitika ay ang Miss Universe 2025 is not all about Vietnam. So mga kapolitika, yun po ang mga sariwang kaganapan. Ano po ang inyong mag-reaction dito sa pa-hot pick di umano ng mga Vietnamese na pang 12 lang itong si Atisa Manalo? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating